Ang malamig na boses ni Esmeralda Villaverde ang unang tumama sa tainga ni Marian. Mas matalim pa sa anumang hiwa. Kailangan nating tapusin ito, Ramon. Ngayon na, bago pa mahuli ang lahat. Isang kakaibang kaba ang bumalot sa dibdib ni Marian habang nakatayo siya sa labas ng silid-aralan. Ang tasa ng kape na hawak niya ay unti-unting lumalamig. Hindi niya sinasadyang marinig. Papunta lang sana siya sa kusina para magtimpla pa ng kape nang makita niya ang pintuan ng library na bahagyang nakabukas at ang mga boses ng asawa at biyenan niya ay tila nagtatago ng isang malalim na lihim. Pero ma, paano si Marian? Boses ni Ramon, pabulong, halatang nag-aalangan. Narinig ni Marian ang pag-ihip ng hangin sa labas ng bintana. Ngunit mas nangingibabaw ang lagaslas ng dugo sa kanyang tainga. Siya? Bakit siya? Ano ang kailangan nilang tapusin? Marian. Tumawa si Esmeralda, isang tawa na walang init, puno ng panunuya. Huwag kang magpaka-sentimental. Hindi na natin kailangan ng babaeng yan. Nakuha na natin ang kailangan natin. Parang isang kidlat na tumama sa kanya ang mga salitang iyon. Ang kailangan natin. Hindi maipaliwanag ang lamig na biglang gumapang sa buong katawan ni Marian, simula sa kanyang anit hanggang sa dulo ng kanyang mga paa. Ang kape ay tuluyan ng nalimutan, pati na ang pagnanais niyang ipagpatuloy ang kanyang pagsusulat. Narinig niya ang paggalaw sa loob at mabilis siyang nagtago sa likod ng malaking vase ng bulaklak sa pasilyo. Ilang sandali lang, lumabas si Esmeralda. Suot ang paborito nitong mamahaling silk robe. Ang mukha nito ay kalmado, walang bakas ng anumang krimen, tulad ng dati. Naglakad ito patungo sa kusina, marahil upang magpainit ng sariling kape. Kasunod na lumabas si Ramon, ang kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay halatang balisa, ang mga mata ay namumula. Tila kakagaling lang sa isang matinding pag-uusap. Nakita niya ang pagod at pagkabahala sa mga mata nito. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na yon nakapukaw ng pag-aalala kay Marian. Sa halip, isang matinding galit ang nagsimulang kumulo sa kanyang dibdib. Lumapit si Ramon sa kanya. Hindi napansin ang matigas na ekspresyon sa mukha ni Marian. "Good morning, mahal," sabi nito. Pilit nang ngumingiti. "Ang aga mo namang nagising." Pilit ding ngumiti si Marian. Ang ngiti ay parang nabasag na salamin. "May narinig lang ako," sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit ang kalooban niya ay nagngangalit na. "Tungkol sa atin, tungkol sa akin." Bumalik ang pagkabahala sa mukha ni Ramon. "Anong narinig mo?" tanong nito. Halatang kinakabahan. "Ang lahat," direktang sagot ni Marian. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, naghahanap ng kasagutan. "Ang kailangan niyo na raw." Namutla si Ramon. Ang mga salita ay tila nagbara sa kanyang lalamunan. "Marian, hindi iyan ang ibig sabihin. Huwag kang magsinungaling sa akin, Ramon." Sumabog si Marian. Ang boses ay bahagyang tumaas, ngunit sapat na para marinig sa buong tahimik na bahay. Nagmamadaling lumabas si Esmeralda mula sa kusina. Ang tasa ng kape ay halos matapon. "Ano ang gulo rito? Bakit kayo nagsisigawan?" tanong nito. Ang mga mata ay nagbabaga. Tiningnan ni Marian ang biyanan, at sa mga mata ni Esmeralda, wala siyang nakita, kundi ang parehong malamig na kasakiman na narinig niya kanina. "Narinig ko po ang lahat," sabi ni Marian. Ang boses ay nagbabanta na. "Ang plano ninyo para sa akin, para sa aking mga ari-arian." Lumapit si Esmeralda. Ang mukha ay unti-unting lumalambot, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling matalim. "Marian, mahal, huwag kang magpadala sa emosyon. Hindi totoo ang iniisip mo. May pinag-uusapan lang kami ni Ramon tungkol sa pagpapapirma niyo sa akin ng mga papeles sa diborsyo? Hindi ba?" Diretsang putol ni Marian. Ang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang tingin ay matigas.
At ang pagkuha sa lahat ng akin, tama ba? Nawala ang ngiti ni Esmeralda. Ang kanyang mukha ay naging yelo. Paano mo nalaman? Doon kinumpirma ang lahat. Ang huling piraso ng kanyang sirang puso ay bumagsak. Ang mga luha ay tuluyan ng pumatak sa pisngi ni Marian, mainit at maalat. Ang lalaking pinakasalan niya, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina, ay niloloko lang siya. 1 taon ng kasal, 1 taon ng pagmamahal na akala niya ay totoo. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Naglabas si Esmeralda ng isang sobre mula sa likod nito. Tila kanina pa hinanda. Inilapag nito yon sa mesa, isang tumpok ng mga papel na may nakasulat na Deed of Absolute Sale at Petition for Annulment. Dahil narinig mo na rin naman, Marian, malamig na sabi ni Esmeralda. Wala nang dahilan para patagalin pa. Pirmahan mo na ito. Ang lahat ng ari-arian mo, ang mana mula sa iyong mga magulang, at ang bahay na ito, lahat ay mapupunta sa pamilya Villaverde. Makukuha mo ang diborsyo at isang maliit na halaga para makapagsimula ka ulit. Simple lang. Nanlaki ang mga mata ni Marian sa mga salitang yon. Isang maliit na halaga. Ang buong buhay niya, ang pangarap niya, ang kanyang kinabukasan ay titingnan lang bilang isang maliit na halaga. Tumingin siya kay Ramon. Ang mga mata ay nagtatanong, nagmamakaawa. Ramon, paano mo nagawa ito, Mo? Mahal mo ba talaga ako? Yumuko si Ramon, hindi magawang tingnan siya sa mata. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa sa anumang sagot. Nanginginig ang mga kamay ni Marian habang kinuha niya ang mga papeles. Ang kanyang paningin ay lumabos sa mga luha. Ngunit nakita niya ang isang bahagi ng dokumento na may nakasulat na Quigley Trust. Isang bagay na pamilyar pero hindi niya matukoy. Ano ito? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Hindi ito kasama sa listahan ng mga ari-arian ko. Tiningnan ni Esmeralda ang papel at sa isang iglap, isang kakaibang tingin ang sumilay sa mga mata nito. Isang sulyap ng takot o pagkabahala bago ito mabilis na nawala. Wala iyan. Mabilis na sabi ni Esmeralda. Pilit na inaagaw ang mga papeles. Iyan ay isang maliit na misprint lamang. Pirmahan mo na, Marian. Gawin nating madali para sa lahat. Subalit, ang mabilis na reaksyon ni Esmeralda ang nagpatindi ng hinala ni Marian. Isang bagay ang mali at nararamdaman niya iyon sa loob ng kanyang puso. Sa kabila ng sakit at pagkabigla, isang maliit na apoy ng paglaban ang nagsisimulang umalab. Hindi. Matigas na sabi ni Marian sa ikalawang pagkakataon. Hindi ko ito pipirmahan. May mali sa mga papeles na ito. Hindi ako pipirma ng kahit ano hanggat hindi ko naiintindihan ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Esmeralda. Ang hangin ay tila huminto sa loob ng bahay. Anong sabi mo? Sabi ko, ulit ni Marian, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Hindi ako pipirma. Inilapag niya ang mga papeles sa mesa at ang tunog nito ay tila isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Sa sandaling iyon, alam ni Marian na nagsimula na ang isang digmaan at siya, sa kauna-unahang pagkakataon, ay handang lumaban. Ang pagtanggi ni Marian ay parang isang pagsabog sa loob ng mansyon ng Villaverde. Naging mapula ang mukha ni Esmeralda. Ang mga mata nito ay nagbabaga sa galit na bihira niyang ipakita ng hayagan. Walang hiya ka, Marian. Huwag kang magmagaling sa akin. Bulong ni Esmeralda. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Nakaramdam si Marian ng takot. Malamig na takot na gumapang sa kanyang likod. Ngunit sa gitna ng takot na yon, may nag-aapoy na determinasyon. Sapat na ang pagiging biktima. Sapat na ang pagiging sunod-sunuran. Alam ko po, sagot ni Marian. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin, ngunit matatag. Alam ko na niloloko niyo ako.
At hindi ako papayag. Tumawa si Esmeralda, isang tawa na walang galang. Ano ang gagawin mo? Tatawag ka ng pulis? Magsumbong ka sa abogado? Wala kang laban sa amin, Marian. Ikaw ay isang simpleng probinsyana na walang sinuman. Ang lahat ng ari-arian na pinagmamalaki mo ay nasa ilalim ng pangalan ni Ramon at ng Villaverde Holdings. May pinirmahan kang prenuptial agreement na nagsasaad na lahat ng mana mo ay magiging bahagi ng aming kumpanya kung maghihiwalay kayo. Naalala ni Marian ang prenuptial agreement. Pinilit siya ni Ramon na pirmahan iyon. Sinasabing protocol lang daw iyon ng mga mayayaman para raw walang problema sa hinaharap. Siya naman, sa kanyang inosente at pagmamahal, ay pumirma ng walang alinlangan, nagtitiwala sa asawa. Ngayon, ang pagtitiwala na yon ang siyang lalaslas sa kanya. Pero ang Quigley Trust, pabulong ni Marian, naaalala ang nakita niya sa papeles. Hindi iyan kasama sa prenuptial. Biglang nanahimik si Esmeralda. Ang kanyang mata ay nanliit. Ano ang alam mo sa Quigley Trust? Naramdaman ni Marian ang isang maliit na tagumpay. Mayroong isang bagay, mayroong isang butas. Hindi ko alam, pero hindi ko rin pipirmahan ang anumang papel na may nakasulat na Quigley Trust na hindi ko naiintindihan. Nanginig ang mga kamay ni Esmeralda sa galit. Lumabas ka sa bahay na ito. Ngayon din. Sigaw nito. Tiningnan ni Marian si Ramon na nakatayo lang sa isang tabi. Tahimik, parang isang estatwa. Walang anumang pagtatanggol, walang anumang pagtutol sa ina. Ang pagmamahal niya kay Ramon ay naglaho na parang bula. Sige, sabi ni Marian. Kinuha ang kanyang maliit na shoulder bag. Lalabas ako. Pero hindi ako lalabas na wala man lang laban. Tandaan ninyo yan. Naglakad siya palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit puno ng bagong lakas. Hindi niya alam kung saan pupunta o kung ano ang gagawin. Ngunit alam niya na kailangan niyang lumaban. Hindi para sa pera lang, kundi para sa kanyang dangal, para sa kanyang sarili. Nang makalabas siya ng gate, kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang ideya ang biglang sumilay sa kanyang isip. Alam niya na ang pamilya Villaverde ay mahilig sa luho. Lahat ng gastusin, mula sa groceries hanggang sa mga designer bags, ay dadaan sa credit card ni Ramon, na ang primary account ay nakakonekta sa shared account nila. Kahit na hindi niya alam kung paano bawiin ang mana niya, alam niya kung paano sila pahirapan. Dumiretso siya sa pinakamalapit na sangay ng bangko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kausap ang teller. Gusto ko pong i-report na nawala ang credit card ko. At gusto ko rin pong ipa-freeze ang lahat ng shared accounts ko, pati na ang supplementary cards. Nagulat ang teller. Ma'am, sigurado po kayo? Maaring magdulot ito ng malaking abala sa inyo at sa inyong asawa. Siguradong sigurado ako, sagot ni Marian. Ang kanyang boses ay matigas. At gusto ko pong i-update ang inyong system na ang lahat ng transactions na hindi mula sa akin ay ituring na unauthorized kahit galing pa sa asawa ko. Pagkalabas niya sa bangko, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa na tila may malaking pasanin na nabunot sa kanyang dibdib. Nagsimula na ang laban at siya ang unang bumira. Samantala, sa isang high-end boutique sa BGC, abala si Esmeralda sa pamimili ng mga bagong damit. Ipakuha mo na lahat ng ito, sabi niya sa sales assistant. Inilabas ang kanyang platinum credit card. Ilang minuto ang lumipas, bumalik ang sales assistant, ang kanyang mukha ay balisa. Ma'am Esmeralda, I'm so sorry, pero decline po ang card niyo. Nanlaki ang mga mata ni Esmeralda. Ano? Imposible. Subukan mo ulit. Sinubukan ulit ng sales assistant, ngunit pareho pa rin ang resulta. Decline pa rin po, ma'am. Hindi po nagpoproseso. Nag-aalala si Esmeralda. Tumawag siya kay Ramon. Anak, ano ang nangyayari sa credit card mo? Declined ang lahat ng card ko. May problema ba sa bangko? Sa kabilang linya, si Ramon ay nasa isang restaurant kasama ang kanyang kaibigan.
Inilabas niya ang sariling credit card para bayaran ang bill, ngunit pareho rin ang nangyari. Declined. Hindi ko alam, Mama, sagot ni Ramon. Ang boses ay puno ng pagkabahala. Ako rin. Hindi ko rin magamit ang card ko. Nagtagis ang bagang ni Esmeralda. Isang ideya ang biglang tumama sa kanya. Si Marian, ang babaeng iyon. Iyan ang ganti niya, Ramon. Sigaw ni Esmeralda sa telepono. Iyan ang ganti ng walang hiyang babaeng yan. Pinatigil niya ang mga credit card natin. Nakaramdam si Ramon ng pagkabigla. Hindi niya inaasahan na gagawin ni Marian yon. Ang kanyang asawa, na laging tahimik at sumusunod, ay biglang nagpakita ng ngipin. Bumalik si Marian sa isang maliit na apartment na inupahan niya noon bago pa sila ikasal ni Ramon. Doon siya nakahanap ng pansamantalang kapayapaan. Pagod na pagod siya, ngunit ang kanyang isip ay aktibo. Gabi na. Hindi siya makatulog. Sa ilalim ng kumot, kinuha niya ang cellphone. Bigla itong nag-vibrate. Isang text message mula sa isang unregistered number. Ingat ka, Marian. Hindi lang ari-arian ang kukunin nila. May mas malalim pa silang itinatago. Huwag kang magtiwala kahit kanino. Maging alerto ka. Nanlaki ang mga mata ni Marian. Sino ito? Paano niya nalaman ang numero niya? At ano ang ibig sabihin ng mas malalim pa silang itinatago? Lalo siyang kinilabutan. Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa pera. May isang malaking lihim na kailangan niyang alamin. Ang text message na natanggap ni Marian ay nagdulot ng matinding pagkabahala, ngunit kasabay nito ay nagbigay din ng lakas ng loob. Hindi siya nag-iisa. Mayroong isang tao na, sa kabila ng pagiging anonymous, ay nagmamalasakit at nagbibigay babala. Ito ang nagtulak sa kanya upang maghanap ng tunay na tulong. Kinabukasan, bitbit ang isang kopya ng prenuptial agreement at ang mga papel ng diborsyo na ibinigay ni Esmeralda. Dumating si Marian sa isang law office na inirekomenda ng isang dating kaibigan. Ang pangalan sa plaque sa labas ay Cruz and Associates Law Firm. Sa kanyang pagpasok, bumungad sa kanya ang isang modernong opisina, puno ng mga aklat at dokumento. Nagpakilala siya sa receptionist na agad naman siyang inasikaso. May appointment po kayo, ma'am? Wala po, sagot ni Marian. Ang boses ay nanginginig. Kailangan ko lang pong makausap ang isang abogado. Napakahalaga po. Ilang sandali lang, lumabas ang isang matangkad na lalaki, may matatalim na tingin at seryosong mukha. Ito, si Attorney Mateo Cruz. Ang kanyang aura ay nagpapahayag ng profesionalismo at autoridad. Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na nagpakita ng malalim na karanasan, marahil ay pati na rin ng pagod. Ako si Attorney Mateo Cruz, sabi niya. Ang kanyang boses ay malalim at kalmado. Ano ang aking maipaglilingkod, ma'am? Ikinuwento ni Marian ang lahat, mula sa araw ng kasal niya hanggang sa pagdinig niya sa usapan ni Esmeralda at Ramon, at ang pagtatangka nilang agawin ang kanyang ari-arian. Nang marating niya ang bahagi tungkol sa Quigley Trust, nakita niya ang bahagyang pagtaas ng kilay ni Mateo. Pinagmasdan lang ni Mateo si Marian habang nagkukwento. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit mayroong bahagyang paggalaw ng kanyang panga, tila pinipigilan ng isang emosyon. Matapos ang lahat ng kwento ni Marian, nanatili siyang tahimik ng ilang sandali. Kakaiba ang kaso ninyo, Ma'am Della Peña, sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Marian. Batay sa prenuptial agreement na pinirmahan nyo, malinaw na lahat ng ari-arian na naipundar nyo bago ang kasal ay mapupunta sa Villaverde Holdings sa oras ng diborsyo. Ngunit ang Quigley Trust na sinasabi nyo, kinuha ni Mateo ang mga papeles at binasa yon ng maingat. Ito ang Quigley Trust. Hindi ito ordinaryong mana. Ito ay isang uri ng confidential trust fund na iniwan ng inyong yumaong ama. Hindi ito dapat nakasama sa anumang dokumento ng diborsyo maliban kung may intensyong... Huminto si Mateo. Tumingin siya kay Marian. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi ito simple, Ma'am Della Peña.
May malaking sindikato ng panloloko ang posibleng nasa likod nito. Hindi lang simpleng pagkuha ng ari-arian ang kanilang ginagawa. May koneksyon ito sa Villaverde Holdings at posibleng ginagamit nila ang trust fund nyo para takpan ang kanilang mga iligal na transaksyon. Nanlaki ang mga mata ni Marian. Ang kanyang takot ay lalong lumaki. Ibig sabihin, mas malala pa sa inaakala ko? Tumango si Mateo. Malamang, ang pamilya Villaverde ay kilala sa kanilang impluwensya at kapangyarihan. Marami silang koneksyon sa gobyerno at sa mga ahensya. Delikado ang laban na ito. Hindi ito isang ordinaryong diborsyo. Kung ako ang tatanggap ng kasong ito, kailangan mong maging handa para sa matinding laban. May posibilidad na makaharap ka ng banta sa buhay mo. Nakaramdam si Marian ng panlalamig. Ang mga salita ni Mateo ay nagpatunay sa kanyang hinala mula sa text message. Delikado. May isang bagay pa, attorney, sabi ni Marian. Kinuwento ang tungkol sa text message. Tumingin si Mateo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Kailangan nating maging maingat, ma'am. Ang ibig sabihin niyan, mayroong isang taong nagmamasid sa inyo at posibleng may alam sa mga gawain ng Villaverde. Maari itong maging kakampi o kaaway. Sa mga kasong ganito, hindi mo malalaman kung sino ang totoong kapanalig mo. Tinitigan ni Marian si Mateo. Ang kanyang isip ay naglalakbay. Ang mga alaala ng kanyang ama, ang kanyang tiwala sa kanyang pamilya, at ang sakit ng pagtataksil ay naghalo-halo. Ayaw na niyang magtiwala, ngunit sa sandaling iyon, nararamdaman niya ang isang kurot ng pag-asa kay Mateo. Attorney? Sabi ni Marian, ang kanyang boses ay matatag. Kailangan ko po kayo. Alam ko na delikado ito, pero hindi ko kayang ipaubaya ang lahat sa kanila. Gusto kong ipaglaban ang karapatan ko, ang dangal ng pangalan ng aking ama. Napatango si Mateo. Ang kanyang muka ay nanatiling seryoso, ngunit mayroong isang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Tila nakakita siya ng isang bagay kay Marian, isang bagay na nagpaalala sa kanya ng isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang nawala. Ang kanyang sariling nakaraan, puno rin ng pagtataksil at sakit, ay tila sumisilip sa kanyang alaala. Sige, Ma'am de la Peña, sabi ni Mateo. Sa wakas ay nagdesisyon. Tinatanggap ko ang inyong kaso. Ngunit kailangan mong tandaan, sa simula pa lang, na ito ay magiging isang mahabang laban at kailangan nating maging matalino at mapanuri. Ang una nating gagawin ay kailangan nating imbestigahan ang Quigley Trust. Ito ang susi sa lahat. Mayroong isang pakiramdam ng ginhawa na bumalot kay Marian. Sa wakas, mayroon siyang kaalyado. Isang taong handang lumaban para sa kanya. Ngunit ang mga salita ni Mateo tungkol sa Quigley Trust ay nagpatindi sa kanyang kaba. Attorney, ano po ba talaga ang Quigley Trust na ito? Tanong ni Marian. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tiningnan ni Mateo ang mga papeles. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ito ay isang legacy ng inyong ama, ma'am. Isang huling proteksyon para sa inyo. Pero ang pamilya Villaverde, mukhang matagal na nilang kinukuha ang pera mula rito. Kailangan nating patunayan kung paano nila ito ginawa at kung sino ang nasa likod ng lahat. Tumingin si Mateo sa kanya. Ang kanyang tingin ay puno ng determinasyon. Ang tanging paraan para malaman natin ang buong katotohanan ay kailangan nating humukay ng malalim, Ma'am de la Peña. At kailangan nating maging mabilis. Dahil sa tingin ko, ang pamilya Villaverde ay hindi hahayaan na malaman ninyo ang lahat ng kanilang itinatago. Ang kaso ni Marian de la Peña ay tulad ng isang komplikadong puzzle. Habang inaaral ni Mateo ang mga dokumento at pahayag ni Marian, lalo niyang naramdaman na may mas malalim na bumabalot sa pamilya Villaverde kaysa sa simpleng pagtatangkang agawin ang mana. Ang Quigley Trust ang susi at ang bawat pahina ng impormasyon na kanyang nadiskubre ay nagdagdag ng bagong piraso sa misteryo. Sa loob ng ilang araw, abala si Mateo sa kanyang opisina.
halos hindi na umuuwi. Ang kanyang mga staff ay sanay na sa kanya. Kapag may kaso siyang pinagkakaabalahan, nagiging workaholic siya. Halos hindi na kumakain o natutulog. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa kaso. Ito ay tungkol kay Marian. Naalala niya ang unang pagkikita nila. Ang kanyang mga mata, puno ng takot, ngunit mayroong nagbabagang apoy ng determinasyon. Ang kanyang kwento ng pagtataksil ay nagpakilos ng isang bagay sa loob ni Mateo. Isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa kanyang nakaraan. 7 taon na ang nakalipas, siya rin ay biktima ng pagtataksil. Ang kanyang kasintahan, na akala niya ay kanyang pakakasalan, ay inagaw ang lahat ng kanyang ipon at tumakas kasama ang isa sa kanyang mga kliyente. Ang sakit ng pagtataksil ay nagpalamig sa kanyang puso at mula noon, isinara niya ang kanyang sarili sa pag-ibig. Ang trabaho na lang ang kanyang naging mundo. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang mga larawan ni Marian sa mga dokumento ng kasal, nakaramdam siya ng isang kurot sa kanyang dibdib. Ang nangiti ni Marian sa larawan, puno ng pag-asa at pagmamahal, ay parehong nangiti na nakita niya sa kanyang sarili noon. Attorney Cruz, ang boses ng kanyang assistant na si Hannah ay nagpabalik sa kanya sa realidad. May natanggap po tayong tawag mula sa isang anonymous source. Gusto raw po nilang makipagkita sa inyo para magbigay ng impormasyon tungkol sa Villaverde Holdings. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ang text message ni Marian, posible kaya na ito na ang koneksyon? Ipaset mo ang meeting, Hannah. Utos ni Mateo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pagka-excite. Sa isang neutral na lugar at siguraduhin mong walang sino mang makakaalam. Kinagabihan, nagkita si Mateo at ang anonymous source sa isang liblib na coffee shop. Ang source ay isang matandang lalaki, balbas sarado at halatang kinakabahan. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Mang Tonyo, isang dating accountant ng Villaverde Holdings na biglang nagretiro. Attorney, delikado ang ginagawa niyo. Pabulong ni Mang Tonyo, ang kanyang mga mata ay palaging nakatingin sa paligid. Si Ma'am Esmeralda, hindi iyan magpapatalo. At ang Villaverde Holdings, malaki ang ginagawa nilang illegal, lalo na sa Quigley Trust. Biglang tumindig ang balahibo ni Mateo. Ano ang alam mo sa Quigley Trust, Mang Tonyo? Ang Quigley Trust, iyan ang pinagkukuhanan nila ng pera para takpan ang mga naluluging proyekto ng Villaverde Holdings. Paliwanag ni Mang Tonyo, ang boses ay nanginginig. Pinalabas nila na ang trust fund ay namuhunan sa kanilang mga kumpanya. Pero sa totoo lang, nililipat lang nila ang pera sa iba't ibang account para palabasin na kumikita. Ginagawa nila yan bago pa man dumating si Ma'am Marian. Nagulat si Mateo. Ibig sabihin, planado na ang lahat bago pa man dumating si Marian. Si Marian ay isa lamang kasangkapan. May ebidensya ka ba, Mang Tonyo? Tanong ni Mateo. Meron, attorney, sagot ni Mang Tonyo. May mga kopya ako ng lumang accounting ledgers. Mayroon din akong mga email at mga bank statements na nagpapatunay na naglilipat sila ng pera mula sa trust fund patungo sa offshore accounts. Ilan sa mga ito ay nasa aking lumang apartment. Natatakot akong ibigay sa inyo ng direkta. Ibigay mo sa akin ang lokasyon, Mang Tonyo, sabi ni Mateo. Ako na ang kukuha. Ngunit bago pa man makasagot si Mang Tonyo, isang malakas na tunog ang narinig mula sa labas ng coffee shop. Nagmamadaling umalis si Mang Tonyo, nagpaalam na delikado na. Nakuha ni Mateo ang address, ngunit alam niyang kailangan niyang maging maingat. Kinabukasan, kinausap ni Mateo si Marian. Mayroon akong importanteng balita, sabi niya. Nakausap ko ang isang dating accountant ng Villaverde Holdings. Maraming illegal na transaksyon ang ginagawa nila. At ang Quigley Trust, Marian, ito ang kanilang pinagkukuhanan ng pera.
Nanlaki ang mga mata ni Marian. Ibig sabihin, hindi lang ako ang biktima, pati ang mana ni Papa. Tama, sagot ni Mateo. At ang kanilang plano ay mas malalim kaysa sa pagkuha ng ari-arian mo. Sinasabi na kinukuha na nila ang pera mula sa trust fund bago ka pa nila pinakasalan. Ikaw ay isang kasangkapan lamang para legal na masakop ang mga transaksyon. Nakaramdam si Marian ng matinding galit. Ang kanyang sakit ay lalong lumalim. Ngunit kasabay nito, isang matinding determinasyon ang sumiklab sa kanyang puso. Nang gabing iyon, habang pauwi si Mateo, biglang umulan ng malakas. Ang daan ay madilim at madulas. Habang nagmamaneho siya, may biglang isang sasakyan na nagtangkang banggain siya. Mabilis na nakaiwas si Mateo, ngunit ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Hindi ito aksidente, mayroong gustong pigilan siya. Attorney Cruz, sabi ni Hannah kinabukasan, ang kanyang muka ay balisa. Nawawala si Mang Tonyo, hindi na raw po siya makontak sa kanyang bahay. Nanlamig si Mateo. Ang mga Villaverde, hindi sila nagbibiro. Ang laban na ito ay personal. At sa pagkakataong ito, hindi lang para sa katarungan ni Marian, kundi para na rin sa kanyang sariling buhay. Ang balita tungkol sa pagkawala ni Mang Tonyo at ang pagtatangkang banggain si Attorney Mateo ay nagdagdag ng matinding takot kay Marian. Hindi na ito laro. Buhay ang nakataya. Ngunit kasabay ng takot, mas lalong naggalab ang kanyang galit at determinasyon. Hindi natin maaring hayaan na ganito na lang, attorney, sabi ni Marian. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pagpupuyos. Kailangan nating hanapin si Mang Tonyo at kailangan nating patunayan ang lahat ng kanilang ginagawa. Napatango si Mateo, ang kanyang muka ay seryoso. Alam ko, Marian, pero delikado. Mas lumalalim ang kaso na ito. Ang mga Villaverde, handa nilang gawin ang lahat para itago ang kanilang mga sikreto. Inihanda nila ang plano. Kailangan nilang makuha ang mga ebidensya mula sa lumang apartment ni Mang Tonyo bago pa mahuli ang pamilya Villaverde. Gabi na nang magpasya silang pumunta, nagbabaka sakaling mas tahimik ang paligid. Nagmaneho si Mateo at si Marian ay nakaupo sa passenger seat. Ang puso ay kumakabog. Ang bawat anino sa kalsada ay tila isang nagbabantang presensya. Nakarating sila sa isang lumang apartment building sa isang liblib na bahagi ng Maynila. Ang lugar ay madilim at tahimik. Tanging ang tunog ng kanilang mga yapak ang naririnig. Mag-ingat ka, Marian, pabulong ni Mateo. Manatili ka sa likod ko. Binuksan ni Mateo ang pinto ng apartment ni Mang Tonyo gamit ang susi na ibinigay nito sa kanya. Ang loob ng apartment ay puno ng alikabok at amoy luma. Nagkalat ang ilang gamit, tila mabilisang inabandona. Habang naghahanap sila, nakita ni Marian ang isang lumang kahon sa ilalim ng kama. Attorney, tingnan mo ito. Binuksan ni Mateo ang kahon. Sa loob, naroon ang isang tumpok ng mga lumang accounting ledgers, bank statements, at mga kopya ng email correspondences. Lahat ay may kinalaman sa Villaverde Holdings at sa Quigley Trust. Habang binabasa ni Marian ang isa sa mga ledgers, nakita niya ang mga petsa na mas maaga pa sa kanilang kasal. Nakita niya kung paano inilipat ang malaking halaga ng pera mula sa Quigley Trust patungo sa iba't ibang offshore accounts na kontrolado ng Villaverde Holdings. Hindi ito totoo. Pabulong ni Marian. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Matagal na nilang pinaplano ito. Matagal na nila akong niloloko. Naramdaman ni Mateo ang matinding sakit ni Marian. Lumapit siya at marahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Marian. Alam kong masakit, Marian, pero ito ang katotohanan. Ito ang kailangan nating gamitin para labanan sila. Biglang narinig nila ang tunog ng mga yabag mula sa labas ng apartment. May tao! Bulong ni Mateo. Agad na pinatay ang flashlight ng cellphone. Kailangan nating magtago. Nagmadali silang nagtago sa likod ng lumang aparador. Narinig nila ang pagbukas ng pinto.
at 2 lalaki ang pumasok, nakasuot ng itim at may hawak na flashlight. "Wala rito?" sabi ng isang lalaki. "Baka naunahan na tayo." "Hindi. Kailangan nating hanapin ang mga papeles," sagot ng isa. Alam ni Ma'am Esmeralda na mayroon si Mang Tonyo niyan. Kailangan nating sunugin ang lahat. Nanginginig si Marian sa takot. Naramdaman niya ang kamay ni Mateo na humawak sa kanyang kamay, mahigpit, na tila nagbibigay ng lakas. Nagsimulang maghanap ang mga lalaki. Binubuklat ang bawat gamit sa apartment. Lumapit sila nang lumapit sa pinagtataguan ni na Marian at Mateo. Halos naririnig na nila ang tibok ng kanilang puso. Biglang, bumagsak ang isang libro mula sa isang istante, naglikha ng malakas na tunog. Agad na napatingin ang mga lalaki sa direksyon ng tunog. "May tao rito!" sigaw ng isang lalaki. Agad na lumabas si Mateo mula sa pinagtataguan, dala ang kahon ng mga ebidensya. "Takbo, Marian!" sigaw niya. Nagmadaling tumakbo si Marian palabas, dala ang kanyang bag at ang ilang importanteng dokumento. Si Mateo naman ay hinarap ang 2 lalaki. Sinubukan silang pigilan. "Bilisan mo, Marian!" sigaw ni Mateo habang nakikipagbuno sa mga lalaki. Nagmadaling tumakbo si Marian sa hagdanan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang puso ay puno ng matinding determinasyon. Kailangan niyang iligtas ang mga ebidensya. Ito ang tanging pag-asa nila. Nang makarating siya sa labas, narinig niya ang tunog ng pagdating ng pulis. Malamang ay tinawagan na ni Mateo ang mga ito bago pa man sila pumasok. Lumingon si Marian. Nakita niya si Mateo na nakikipagbuno pa rin sa mga lalaki. Ngunit nakita niya rin ang isang bagay na nagpakilabot sa kanya. Isa sa mga lalaki ay naglabas ng baril. "Attorney Mateo," sigaw ni Marian. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ngunit huli na ang lahat. Isang putok ang narinig. Napatumba si Mateo. Hawak ang kanyang balikat. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Marian, nagbabantang magmadali. "Takbo!" sigaw ni Mateo. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Marian. Tumakbo siya palayo, bit-bit ang mga ebidensya, ang puso ay nagdurugo. Alam niya na kailangan niyang iligtas ang mga ito para kay Mateo, para sa kanilang laban. Ang balita tungkol sa pamamaril kay Attorney Mateo Cruz ay kumalat ng mabilis sa media. Isang aksidente daw. Ayon sa ulat ng pulisya, isang hold-up na nauwi sa pamamaril. Ngunit alam ni Ramon ang totoo. Ito ang gawa ni Esmeralda, ang kanyang ina. At ang katotohanan na si Marian ay nakatakas, dala ang mga ebidensya, ay nagdulot ng matinding tensyon sa pamilya Villaverde. Nakaupo si Ramon sa opisina ng ama niya. Ang kanyang puso ay kumakabog. Tiningnan niya ang kanyang ina, si Esmeralda, na kalmadong nakaupo sa harap niya, tila walang anumang ginawang kasalanan. "Nasaan ang mga ebidensya, Ramon?" tanong ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. "Kailangan nating makuha ang mga yon bago pa makapagsalita si Marian." "Hindi ko alam, Ma," sagot ni Ramon. Ang kanyang boses ay mahina. Nakatakas si Marian at sinugod ang abogado niya. Nagsalubong ang kilay ni Esmeralda. "Hayaan mo na ang abogadong yon. Ang mahalaga ay ang mga papeles. Kapag nailabas ni Marian iyon sa korte, tapos na tayo." Babagsak ang Villaverde Holdings. Alam ni Ramon na totoo ang sinasabi ng kanyang ina. Ang Villaverde Holdings ay matagal nang nakikipaglaro sa apoy. Ang Quigley Trust ang kanilang huling pag-asa para takpan ang mga naluluging proyekto at ang mga iligal na transaksyon. At si Marian, na dating inosenteng probinsyana, ay biglang naging kanilang pinakamalaking banta. Nagsimula ang pagdinig sa korte. Ang kaso ni Marian de la Peña laban sa Ramon Villaverde at Villaverde Holdings ay naging headline sa lahat ng balita. Ang buong Pilipinas ay nakatutok sa laban ng isang simpleng babae laban sa isang makapangyarihang pamilya. Sa loob ng courtroom, nakita ni Ramon si Marian. Payat pa rin siya.
Ngunit ang kanyang mga mata ay matapang, puno ng determinasyon. Nakaupo siya sa tabi ng isang abogado na kahalili ni Mateo dahil si Mateo ay kasalukuyang nagpapagaling pa sa ospital. Nagsimula ang pagtatanong. Pininturahan ng abogado ng Villaverde, si Attorney Zamora, ang isang larawan ni Marian bilang isang oportunista, isang babaeng nagpakasalang para sa pera. At ngayon, ay sinusubukang sirain ang isang marangal na pamilya. Hindi po totoo yan, Your Honor. Matapang na sabi ni Marian. Pinakasalan ko po si Ramon dahil mahal ko siya. Pero niloko niya ako. Niloko nila ako. Masakit para kay Ramon na marinig ang mga salitang iyon. Ang kanyang puso ay kumirot. Naalala niya ang kanilang mga unang araw. Ang mga ngiti ni Marian, ang kanyang tawa. Tunay na minahal siya ni Marian. At siya, dahil sa kanyang kahinaan at sa impluwensya ng kanyang ina, ay sinira ang lahat. Nang tanungin si Ramon, nakaramdam siya ng matinding kaba. Ginoong Villaverde, tanong ni Attorney Zamora, totoo ba na si Ma'am Dela Peña ay nagpakasal sa inyo dahil sa pera? Tiningnan ni Ramon si Marian. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Naghahanap ng sagot sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi siya makapagsalita. Ginoong Villaverde? Ulit ni Attorney Zamora. Hindi. Pabulong na sagot ni Ramon. Hindi totoo yan. Mahal ko si Marian. Mahal na mahal ko siya. Nagulat ang lahat. Maging si Esmeralda ay nagulat sa kanyang sagot. Pero Ginong Villaverde, sabi ni Attorney Zamora, halatang naiirita. Hindi ba't may prenuptial agreement kayo na nagsasaad na ang lahat ng mana ni Ma'am Dela Peña ay mapupunta sa Villaverde Holdings? Oo, Your Honor, sagot ni Ramon. Pero ano? Ginoong Villaverde, tanong ni Attorney Zamora. Iyan ay isang legal na dokumento na pinirmahan ni Ma'am Dela Peña nang walang pamimilit. Tama ba? Tahimik si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Marian. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Ginoong Villaverde, ang iyong katahimikan ay nagpapahiwatig na may itinatago ka, sabi ng hukom. Biglang may nagsumite ng isang dokumento. Ito ay isang pahayag mula sa isa sa mga dating kasambahay ng Villaverde. Nagsasaad doon na narinig niya si Esmeralda na nagsasabi na kailangan nating gamitin si Marian para sa Quigley Trust. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Ang kanyang ina. Ang kanyang ina, ang mastermind. Hindi! Hindi totoo yan! Sigaw ni Esmeralda, tumayo mula sa kanyang upuan. Ginagamit lang nila ang mga tauhan namin para sirain kami. Katahimikan sa korte! Sigaw ng hukom. Sa gitna ng kaguluhan, nakaramdam si Ramon ng matinding pagkabahala. Ang kanyang pamilya ay nasa bingit ng pagbagsak. At siya, na dating inosente sa mga gawain ng kanyang ina, ay unti-unting napasama sa lahat ng kasamaan. Nang gabi na, bumalik si Ramon sa kanyang kwarto. Hindi siya makatulog. Ang mga salita ni Marian, ang kanyang mga tingin, ang lahat ay nagpaulit-ulit sa kanyang isipan. Mahal niya si Marian. At ngayon, sinira niya ang lahat ng iyon. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa library. Bahagyang nakabukas ang pinto. Kailangan nating tapusin si Marian, sabi ni Esmeralda sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Kapag natapos ang kaso, mayroon pa akong isang plano para tuluyan siyang mawala. Nanlamig si Ramon. Planong patayin si Marian, ang kanyang asawa. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Hindi na ito laro. Ito ay totoong buhay, totoong kamatayan. At ang kanyang ina, ang babaeng minamahal niya, ay handang gawin ang lahat para sa pera at kapangyarihan. Hindi niya ito maaaring hayaan. Kailangan niyang gawin ang isang bagay. Ang pagbaril kay Mateo ay isang malinaw na mensahe mula sa pamilya Villaverde. Hindi sila magdadalawang isip na gumamit ng dahas.
Ngunit sa halip na matakot, mas lalong nag-alab ang determinasyon ni Mateo. Habang nagpapagaling sa ospital, ang kanyang isip ay patuloy na nagtatrabaho, naghahanap ng paraan para ipagtanggol si Marian at ilabas ang katotohanan. Si Marian ay palaging nasa tabi niya, nag-aalala, nag-aalaga. Sa bawat paghipo ng kamay niya, sa bawat ngiti na ibinabahagi niya, nararamdaman ni Mateo ang kakaibang init sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganito matapos ang kanyang masakit na nakaraan. Kailangan nating maging maingat, Marian, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay mahina pa rin. Hindi sila hihinto, lalo na ngayong nakuha mo ang mga ebidensya mula sa apartment ni Mang Tonyo. May backup copy ako, attorney, sagot ni Marian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Naitago ko sa isang lugar na hindi nila mahahanap. Nakahinga ng maluwag si Mateo. Mabuti. Iyan ang ating pinakamalaking pag-asa. Kailangan nating gamitin yan sa korte. Ngunit ang kaso ay lumalala. Ang kapalit na abogado ni Mateo ay nahihirapan sa tindi ng pag-atake ng pamilya Villaverde. Ginamit nila ang impluwensya nila para baluktutin ang katotohanan, para takutin ang mga saksi, at para palabasin na si Marian ang may kasalanan. Ang media ay nahahati, ngunit ang pera at kapangyarihan ng Villaverde ay nagtagumpay sa paggawa ng masamang imahe kay Marian. Isang araw, bumisita si Ramon sa ospital. Ang kanyang mukha ay balisa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabahala. Pinayagan siyang makapasok sa private room ni Mateo habang nag-iintay si Marian sa labas. Attorney, pabulong ni Ramon. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Kailangan kong sabihin sa inyo ang isang bagay. Si Mama, may mas malalim pa siyang plano. Balak niyang... Hindi natapos ni Ramon ang kanyang sasabihin. Pumasok si Esmeralda sa kwarto. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Ramon, anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Esmeralda. Sinusubukan mong tulungan ang mga kaaway natin. Ma, hindi tama ang ginagawa mo. Sagot ni Ramon. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang plano mo, masyado na. Hindi ito tungkol sa pera lang. Manahimik ka, Ramon. Sigaw ni Esmeralda. Wala kang alam. Ito ay para sa pamilya natin. Para sa kinabukasan ng Villaverde. Napatayo si Mateo. Kahit na masakit pa rin ang kanyang balikat. Miss Villaverde, tigilan niyo na ito. Hindi niyo maaaring saktan si Marian. May ebidensya kami at ilalabas namin ang katotohanan. Tumawa si Esmeralda, isang tawa na puno ng paghamak. Ebidensya? Nasaan? Nawawala na ang accountant niyo. At ang mga papeles, alam kong itinago ni Marian. Pero matatalino kami, attorney. Mayroon kaming sariling paraan para baluktutin ang lahat. Narinig ni Marian ang pagtatalo sa loob at agad siyang pumasok. Umalis ka rito, Esmeralda. Sigaw ni Marian. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Huwag mong saktan si Attorney Mateo. Ang lakas ng loob mo, Marian. Sabi ni Esmeralda, huwag kang magsaya. Hindi pa tapos ang laban. At sisiguraduhin kong sa huli, wala kang matitira, maging ang iyong dangal. Umalis si Esmeralda. Galit na galit. Hinila si Ramon palabas. Nag-aalala si Marian kay Mateo. Okay ka lang ba, attorney? Tanong niya, lumapit kay Mateo. Okay lang ako. Sagot ni Mateo, hinawakan ang kamay ni Marian. Pero tama si Ramon. May mas malalim pa silang plano at kailangan nating maging handa. Sa loob ng ilang araw, lumabas si Mateo mula sa ospital at agad na bumalik sa trabaho kahit na masakit pa rin ang kanyang balikat. Kinausap niya ang kanyang mga tauhan. Inutusan silang maghanap ng mas matibay na ebidensya. Ang mga ebidensya mula sa apartment ni Mang Tonyo ay malakas, ngunit kailangan nilang patunayan na iligal ang mga transaksyon ng Villaverde Holdings. Kailangan nating patunayan na ang pera
mula sa Quigley Trust ay inilipat sa mga offshore accounts, sabi ni Mateo sa kanyang team. At kailangan nating ipakita na ang Villaverde Holdings ay gumamit ng dummy corporations para takpan ang kanilang mga financial anomalies. Nagtrabaho sila ng husto, gabi at araw. Ngunit sa bawat hakbang nila, mayroong balakid. Ang mga bangko ay tila nakikipagtulungan sa Villaverde. Ang mga dokumento ay naglalaho. Ang mga taong maaaring magbigay ng impormasyon ay biglang nagiging tahimik. Isang gabi, habang nagbabasa si Mateo ng mga papeles sa kanyang opisina, nakaramdam siya ng matinding pagod. Ang laban ay tila walang katapusan. At ang kanyang pag-aalala para kay Marian ay lalong lumalaki. Alam niya na hindi lang buhay ni Marian ang nakataya, kundi pati na rin ang kanyang kinabukasan. Tiningnan niya ang mga larawan ni Marian, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga luha. Naramdaman niya ang matinding kagustuhan na protektahan siya, na ipagtanggol siya. Hindi na lang ito isang kaso, ito ay personal na para sa kanya. Biglang, may isang dokumento ang nahulog mula sa tumpok ng mga papeles. Ito ay isang lumang business permit mula sa isang kumpanya na matagal nang nalugi. Ang pangalan ng kumpanya ay Solaris Energy at ang nakakapagtaka, may nakasulat na Villaverde Holdings bilang isa sa mga investor. Ngunit alam ni Mateo na hindi pinuhunan ng Villaverde Holdings ang kumpanyang iyon. Ito, sabi ni Mateo sa kanyang sarili, ito ang kailangan natin. Agad niyang tinawagan si Hana. Hana, kailangan mong imbestigahan ang Solaris Energy. Tingnan mo kung sino ang mga may-ari at kung paano nakakonekta ang Villaverde Holdings dito. Narinig niya ang tunog ng pagdating ng isang text message mula sa unregistered number ulit. Attorney Cruz, huwag kang magtiwala kay Zamora. Siya ang utak ng lahat. Gumagawa siya ng pekeng ebidensya para ibaliktad ang kaso. Mag-ingat ka. Nagulat si Mateo. Si Attorney Zamora ang abogado ng Villaverde. Ang utak ng lahat? Kung totoo yan, mas malaki pa ang kalaban nila kaysa sa iniisip niya. At ang laban na ito ay magiging mas mahirap, mas mapanganib. Ang pagdududa ay parang lason na unti-unting kumalat sa puso ni Marian. Matapos ang sunod-sunod na pagdinig sa korte, pakiramdam niya ay unti-unti siyang nauubusan ng pag-asa. Sa bawat pagtatanong ni Attorney Zamora, ang abogado ng Villaverde, tila lalong nababaluktot ang katotohanan. Ang mga pekeng ebidensya ay iniharap sa korte na nagpapahayag na si Marian ay may lihim na ugnayan sa ibang lalaki bago pa man sila ikasal ni Ramon at nais lamang niyang agawin ang kayamanan ng pamilya Villaverde. Ang kanyang reputasyon ay unti-unting nawawasak. Ang media na kontrolado ng impluwensya ng Villaverde ay naglalabas ng mga negatibong balita tungkol sa kanya. Nawawalan na po ako ng pag-asa, attorney, sabi ni Marian kay Mateo. Nakasalukuyan nang nakaupo sa tabi niya sa korte, kahit na halatang masakit pa rin ang kanyang balikat. Pakiramdam ko, wala na kaming laban. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay, mahigpit. Huwag kang sumuko, Marian. Nahanap ko ang koneksyon sa Solaris Energy. Mayroong malaking anomalya doon. At sa tingin ko, ito ang magpapabagsak sa kanila. Ngunit huli na ang lahat. Sa sunod na pagdinig, naglabas si Attorney Zamora ng isang pahayag mula sa isang witness na nagsasabing si Mang Tonyo ay kinuha ang pera mula sa Quigley Trust at tumakas. Ang pahayag ay may pirma at notaryo at mukhang napakapanipaniwala. Ang mga papeles na kinuha ni Ma'am Dela Peña mula sa apartment ni Mang Tonyo ay walang bisa, Your Honor. Sabi ni Attorney Zamora, ang aming ebidensya ay malinaw na si Mang Tonyo mismo ang nagnakaw at ginamit ang Villaverde Holdings para itago ang kanyang mga gawain. Si Ma'am Dela Peña, sa kanyang pagiging inosente, ay naniwala sa mga kasinungalingan ng taong iyon. Nanlaki ang mga mata ni Marian. Hindi totoo iyon. Si Mang Tonyo ay hindi magnanakaw.
Hindi po totoo yan, Your Honor. Sigaw ni Marian. Niloloko nila kayo. Si Mang Tonyo ay biktima rin. Ngunit hindi siya pinaniwalaan. Ang mga ebidensya ng Villaverde ay tila mas matibay. Ang kanilang impluwensya ay napakalakas. Bumagsak si Marian sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Natalo na sila. Natalo na siya. Ang kanyang reputasyon ay nawasak. Ang kanyang mana ay nawala. At ang kanyang laban ay tila walang saysay. Nang gabi na, habang nag-iisa si Marian sa kanyang apartment, nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang kalimutan ang lahat. Biglang may kumatok sa pinto. Nag-aalangan si Marian na buksan yon. Ngunit nang marinig niya ang boses ni Mateo, binuksan niya iyon. Marian, sabi ni Mateo, ang kanyang mukha ay balisa. Kailangan nating mag-usap. May isang tao na gustong makipagkita sa iyo. Sinasabi niyang may mahalaga siyang impormasyon na maaaring magpabago sa lahat. Nanlaki ang mga mata ni Marian. Sino? Isang dating kasambahay ng Villaverde, sagot ni Mateo. Si Manang Elena. Matagal na siyang nagtatrabaho sa kanila at may alam siya sa mga sikreto ng pamilya. Nag-aalangan si Marian. Matapos ang lahat ng nangyari, halos ayaw na niyang magtiwala. Ngunit ang pag-asa, gaano man kaliit, ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Nagkita sila sa isang liblib na parke. Si Manang Elena ay isang matandang babae, may balingkinitang katawan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ma'am Marian, pabulong ni Manang Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin niyo po ako. Alam kong matagal ko nang itinago ang lahat, pero hindi ko na po kayang makita ang ginagawa nila sa inyo. Ano po ang alam niyo, Manang Elena? Tanong ni Marian. Ang kanyang puso ay kumakabog. Ang lahat, sagot ni Manang Elena. Ang lahat ng panloloko, ang lahat ng pagsisinungaling, ang lahat ng kasamaan na ginawa ni Ma'am Esmeralda. Ang Villaverde Holdings, matagal na pong nalulugi. Ginagamit nila ang Quigley Trust para takpan ang lahat. At ginamit nila kayo, Ma'am Marian, para maging legal ang pagkuha nila sa trust fund. Nagulat si Marian. Kung totoo ito, mas malaki pa ang iskandalo kaysa sa inaakala niya. May ebidensya po ba kayo? Tanong ni Mateo. Meron po, attorney, sagot ni Manang Elena. Mayroon akong mga lumang ledger, mga email, at mga resibo na nagpapatunay na naglilipat sila ng pera mula sa Quigley Trust patungo sa iba't ibang offshore accounts. Itinago ko po iyan sa loob ng 10 taon. Natakot po akong ilabas. Pero ngayon, kailangan ko nang gawin. Kinuha ni Manang Elena ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng kanyang bag. Sa loob, naroon ang isang tumpok ng mga dokumento. Luma na, ngunit mukhang napakahalaga. Nang hawakan ni Marian ang mga dokumento, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Ito ang kanyang huling pag-asa. Ito ang magpapabagsak sa mga Villaverde. At sa sandaling iyon, alam niya na hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang. Ngunit may isang bagay na nagpakilabot kay Marian. Isang lumang litrato ang nahulog mula sa kahon. Ito ay litrato ni Ramon at Esmeralda, mas bata pa, nakangiti. At sa likod ng litrato, may nakasulat na isang petsa. Isang petsa na mas maaga pa sa kanyang kaarawan. Attorney? Sabi ni Marian. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ano ito? Kinuha ni Mateo ang litrato. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Sa likod ng litrato, may nakasulat na isang pangalan. Celeste. At sa ilalim nito, ang unang biktima. Nanlaki ang mga mata ni Marian. Unang biktima? Hindi lang siya ang biktima. Sino si Celeste at ano ang koneksyon niya sa Villaverde? Ang pagkakadiskubre ni Marian sa pangalang Celeste at ang katagang ang unang biktima ay nagdulot ng mas malalim na misteryo. Hindi lang pala siya ang biktima ng pamilya Villaverde. Mayroong isa pang babae bago pa man siya. Sino si Celeste at ano ang nangyari sa kanya?
Habang nagbabasa sina Marian at Mateo sa mga dokumento na dala ni Mana ng Elena, lalo silang nagulat sa tindi ng panloloko ng pamilya Villaverde. Ang mga ledgers ay nagpapakita ng detalyadong paglilipat ng pera mula sa Quigley Trust patungo sa mga dummy corporations na konektado sa Villaverde Holdings. Ang mga email ay nagpapatunay sa mga direktiba ni Esmeralda sa kanyang mga accountant para baluktutin ang mga numero at mag-imbento ng mga investment opportunities na sa totoo lang ay mga scam. Hindi ko akalain na ganito kalalim ang kanilang panloloko, sabi ni Mateo. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabigla. Ito ay sapat na para pabagsakin ang buong Villaverde Empire at posibleng magdala kay Esmeralda sa kulungan. Ngunit ang isip ni Marian ay nanatili sa litrato ni Celeste. Attorney, kailangan nating malaman kung sino si Celeste, sabi niya. Baka may connection siya sa Quigley Trust o sa mga iligal na gawain ng Villaverde. Napatango si Mateo. Tama ka. Ang bawat impormasyon ay mahalaga. Tinulungan ni Manang Elena na makita nila ang koneksyon. Si Celeste po, Ma'am Marian, sabi ni Manang Elena. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Siya po ang unang asawa ni Ginoong Ramon. Matagal na po silang kasal bago kayo. Mayaman din po ang pamilya ni Celeste at meron din po siyang sariling trust fund. Pero bigla na lang po siyang nawala. Nanlaki ang mga mata ni Marian. Nawala? Hindi kaya? Namatay po siya sa isang aksidente, ma'am. Sabi ni Manang Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pero sa totoo lang po, marami kaming hinala na hindi yon aksidente. Matapos siyang mamatay, ang lahat ng ari-arian niya, kasama ang kanyang trust fund, ay napunta sa Villaverde Holdings. Parang bombang sumabog ang impormasyong yon sa isip ni Marian. Si Celeste ay namatay at ang kanyang mana ay napunta sa Villaverde. Isang pattern, isang kasinungalingan na paulit-ulit. Kailangan nating imbestigahan ang pagkamatay ni Celeste, sabi ni Mateo. Ang kanyang muka ay seryoso. Kung may koneksyon ito sa Villaverde, mas lalong lalakas ang ating kaso. Nang kinabukasan, sa huling pagdinig sa korte, ang tensyon ay napakataas. Buong Pilipinas ay nakatutok sa magiging resulta ng laban ni Marian at ng Villaverde. Naglabas si Attorney Zamora ng isa pang pekeng ebidensya. Isang dokumento na nagsasabing si Marian ay nagtangka na mangikil ng pera mula sa Villaverde Holdings. Ang hukom ay tila malapit ng magbigay ng pabor sa Villaverde. Your Honor, matapang na sabi ni Mateo, tumayo mula sa kanyang upuan. Mayroon po kaming isang mahalagang saksi na gustong magsalita. Nagulat ang lahat. Sino? Pumasok si Manang Elena, nakasuot ng simpleng damit. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Naglakad siya patungo sa witness stand. Ang bawat hakbang ay mabigat ngunit matatag. Manang Elena, bulong ni Esmeralda. Ang kanyang mukha ay namutla. Anong ginagawa mo rito? Your Honor, sabi ni Manang Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malakas. Gusto ko pong sabihin ang totoo. Gusto ko pong patunayan na niloloko po kayo ng pamilya Villaverde. Nagsimulang magkwento si Manang Elena. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang nakita at narinig sa loob ng 10 taon na nagtatrabaho siya sa Villaverde. Ang mga paglilipat ng pera mula sa Quigley Trust, ang mga pekeng dokumento, ang mga pagbabanta ni Esmeralda, ang lahat. Ang bawat salita ni Manang Elena ay parang isang martilyo na tumatama sa pamilya Villaverde. Ang mukha ni Esmeralda ay nagbago mula sa pagkabigla patungo sa galit at pagkatapos ay sa takot. Nang ipakita ni Mateo ang mga accounting ledgers at bank statements na ibinigay ni Manang Elena, wala nang nagawa si Attorney Zamora. Ang mga ebidensya ay hindi matatawaran. Malinaw na malinaw ang panloloko. Biglang tumayo si Ramon. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabahala. Ngunit ang kanyang mga mata
ay mayroong kakaibang pagbabago. Tiningnan niya si Marian at sa mga mata nito, nakita niya ang matinding pagkabigo at galit. "Your Honor," sabi ni Ramon, ang kanyang boses ay nanginginig. "Gusto ko pong sabihin ang totoo. Ang lahat ng sinabi ni Manang Elena ay totoo. Pinilit po ako ni Mama. Hindi ko po gustong gawin ang lahat ng ito kay Marian at may kinalaman din po ito sa pagkamatay ni Celeste." Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ang revelation ni Ramon ay nagdulot ng matinding gulat sa buong courtroom. Maging si Esmeralda ay tila nawalan ng boses. "Ramon, manahimik ka!" sigaw ni Esmeralda. Ang kanyang mukha ay nagulantang. "Anong sinasabi mo?" Ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay tuluyan ng nailabas. Ang buong Villaverde Empire ay nasa bingit ng pagbagsak at si Marian, sa wakas, ay nakita ang liwanag sa dulo ng mahabang tunnel. Ang pagtatapat ni Ramon sa korte ay parang kidlat na tumama sa buong courtroom. Ang lahat ng nakikinig ay nagulantang sa kanyang mga salita. Ang media ay nagkagulo. Ang mga flash ng camera ay sunod-sunod. Si Esmeralda Villaverde, na dating mayabang at makapangyarihan, ay tila nawalan ng lahat ng lakas. "Ramon, anong kagaguhan ang sinasabi mo?" Sigaw ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay tila isang baliw. "Huwag kang magsinungaling. Hindi totoo iyan." Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat salita ni Ramon ay nagpapatunay sa mga ebidensya ni Manang Elena. Ikinuwento ni Ramon ang kanyang pagkabigla nang malaman niya ang plano ng kanyang ina na gamitin si Marian para sa Quigley Trust. Ikinuwento niya ang pagtatangkang itago ang mga iligal na transaksyon ng Villaverde Holdings at ang pinakamasakit, inihayag niya ang kanyang mga hinala tungkol sa pagkamatay ni Celeste. "Pinilit po ako ni Mama na pirmahan ang mga papeles na naglilipat ng ari-arian ni Celeste sa Villaverde Holdings matapos siyang mamatay," sabi ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, direktang nakatingin kay Marian. "Noon po akala ko, aksidente lang ang lahat, pero nang makita ko ang ginawa nila kay Marian, naisip ko, hindi ito aksidente. May kinalaman po si Mama sa lahat." Nanginginig si Esmeralda. Ang kanyang mukha ay namutla. "Walang hiya ka, Ramon. Ikaw ang may gawa niyan. Ikaw ang umubos sa pera ni Celeste." Katahimikan sa korte. Sigaw ng hukom. "Miss Villaverde, kung hindi po kayo mananahimik, mapipilitan po akong i-contempt kayo." Ipinagpatuloy ni Ramon ang kanyang pagtatapat. Kahit na ang kanyang boses ay nanginginig. Sa bawat salita, mas lalong nagiging malinaw ang pagkalito at pagpapabaya ng pamilya Villaverde. Ang kanilang imperyo ay unti-unting gumuguho sa harap ng lahat. Sa loob ng korte, nakaramdam si Mateo ng isang kakaibang emosyon. Tagumpay. Tagumpay para kay Marian. Tagumpay para sa katarungan. Ang kanyang tiwala kay Marian, ang kanyang pag-aalaga sa kanya. Ang lahat ay nagbunga. Nang matapos ang pagdinig, nagbigay ang hukom ng kanyang desisyon. Batay sa lahat ng ebidensya na iniharap sa korte at sa mga pahayag ng mga saksi, ang korte ay nagdesisyon pabor kay Ma'am Marian de la Peña. Ang lahat ng ari-arian na naagaw mula sa kanya, kasama ang Quigley Trust, ay ibabalik sa kanyang pangalan. At ang pamilya Villaverde, lalo na si Miss Esmeralda Villaverde, ay sasampahan ng kasong financial fraud, obstruction of justice, at posibleng may kinalaman din sa pagkamatay ni Miss Celeste Villaverde. Isang malakas na hiyawan ang narinig mula sa mga tao sa loob ng korte. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod. Si Marian, sa wakas ay nagtagumpay. Lumapit si Marian kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit ngayon ay luha ng kaligayahan. "Salamat, attorney," sabi niya. Niyakap si Mateo ng mahigpit. "Maraming salamat." Niyakap din ni Mateo si Marian. Naramdaman niya ang init ng katawan nito, ang kagalakan nito.
Sa sandaling iyon, alam niya na ang pagmamahal niya kay Marian ay hindi na lang basta pagmamahal. Ito ay isang koneksyon, isang pag-unawa, isang pagkakaisa na mas malalim pa sa anumang kaso. Habang naglalakad sila palabas ng korte, pinagkaguluhan sila ng media. Ang pangalan ni Marian de la Peña ay naging simbolo ng katarungan, ng paglaban. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, nakita ni Mateo si Esmeralda. Nakaupo pa rin siya sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang mga mata ay puno ng puot at galit. Nang magtama ang kanilang tingin, nakita ni Mateo ang isang kakaibang kislap sa mga mata ni Esmeralda, isang kislap ng pangako ng paghihiganti. Hindi pa tapos ang laban, Attorney Cruz. Pabulong ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Hindi pa tapos. Hindi na nagkomento si Mateo. Alam niya na ang pamilya Villaverde ay hindi madaling sumuko. Ngunit sa pagkakataong ito, meron silang Marian at mayroon silang katotohanan at iyon ang kanilang pinakamalaking sandata. Pagkalabas ng korte, bumalik si Marian sa kanyang apartment kasama si Mateo. Napagdesisyonan nilang ipagdiwang ang kanilang tagumpay sa isang simpleng paraan. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito, sabi ni Marian. Nakatingin sa labas ng bintana, kung saan makikita ang mga ilaw ng Maynila. Pakiramdam ko, panaginip lang ang lahat. Hindi ito panaginip, Marian, sabi ni Mateo. Hinawakan ang kamay ni Marian. Ito ay katotohanan. Pinaglaban mo ito at nakuha mo ang katarungan na nararapat sa iyo. Tumingin si Marian kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Salamat sa iyo, Attorney Mateo. Kung wala ka, hindi ko ito magagawa. Ngumiti si Mateo. Hindi mo kailangan magpasalamat, Marian. Ginawa ko lang ang trabaho ko at mahalaga ka sa akin. Nagkatitigan sila. Ang hangin ay tila huminto. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay naririnig. At sa sandaling iyon, alam nilang dalawa na may mas malalim na koneksyon sa pagitan nila. Isang koneksyon na higit pa sa kaso. Isang koneksyon na nagsisimula ng lumaki ng mamukadkad sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Marian, pabulong ni Mateo. Inilapit ang kanyang mukha kay Marian. Gusto kong... Ngunit bago pa man matapos ni Mateo ang kanyang sasabihin, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang unregistered number. Attorney Cruz, sabi ng boses sa kabilang linya. Isang boses na pamilyar kay Mateo. Si Ramon ito. May problema. Nakatakas si Mama mula sa kustodya ng pulis at mayroon siyang bitbit na baril. Sinusundan niya si Marian. Mag-ingat kayo. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Si Esmeralda, hindi pa talaga tapos. Ang balita mula kay Ramon ay nagdulot ng matinding pagkabigla at takot. Tumindig si Marian. Ang puso ay kumakabog ng malakas. Si Esmeralda, nakatakas at may bitbit na baril at sinusundan siya. Hindi pa pala talaga tapos ang bangungot. Kailangan nating umalis dito, Marian, sabi ni Mateo. Hinawakan ng kamay niya at hinila siya patungo sa pintuan. Delikado ka. Habang papalabas sila ng apartment, nakita nila ang isang anino sa dulo ng pasilyo. Ito si Esmeralda. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang mga mata ay nagbabaga. May hawak siyang baril. Marian, hindi mo ako maloloko. Sigaw ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay tila isang baliw. Kukunin ko ang lahat ng sa akin, pati ang buhay mo. Agad na hinila ni Mateo si Marian patungo sa hagdanan. Takbo, Marian. Huwag kang huminto. Nagsimulang tumakbo si Marian at Mateo sa hagdanan, habang si Esmeralda ay nagpapaputok ng baril sa likuran na nila. Ang tunog ng putok ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Huwag kang lilingon, Marian. Insigaw ni Mateo, habang inilalagay ang kanyang katawan bilang panangga kay Marian. Nang makarating sila sa ground floor,
Tumakbo sila patungo sa labas. Ngunit sa labas, may naghihintay na sasakyan si Esmeralda. Mabilis siyang sumakay at hinabol sina Marian at Mateo. Nagsimula ang isang matinding habulan sa kalye. Ang kotse ni Esmeralda ay sumusunod sa kanila. Ang bawat pagliko ay puno ng panganib. Kailangan nating tawagan ng pulis, sabi ni Marian. Ang kanyang boses ay nanginginig. Natawagan ko na, sagot ni Mateo, habang mabilis na nagmamaneho. Pero kailangan nating maging maingat. Balak ni Esmeralda na tapusin ka. Sa gitna ng habulan, nakita ni Marian ang isang lumang gusali, abandonado. Doon, attorney? Sigaw ni Marian. Doon tayo pupunta. Nagmaneho si Mateo patungo sa abandonadong gusali. Mabilis silang lumabas ng kotse at pumasok sa loob. Ang gusali ay madilim at tahimik, puno ng mga anino. Pumasok din si Esmeralda. Ang kanyang baril ay nakatutok. Lumabas kayo, Marian. Mateo, hindi kayo makakatakas sa akin. Esmeralda, tigilan mo na ito. Sigaw ni Mateo. Wala kang mapapala rito. Sumuko ka na. Sumuko? Tumawa si Esmeralda. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Hindi ako susuko. Kukunin ko ang lahat ng sakin. At ikaw, Marian, ikaw ang magbabayad sa lahat. Nagsimulang maghabulan sa loob ng gusali. Ang bawat anino ay tila nagtatago ng panganib. Biglang, may isang lalaki ang lumabas mula sa likod ng isang pader. Ito si Ramon. Mama, tigilan mo na ito! Sigaw ni Ramon, hinawakan ng kamay ng kanyang ina. Hindi ito ang solusyon. Umalis ka sa daanan ko, Ramon. Sigaw ni Esmeralda, itinulak si Ramon. Huwag kang makialam. Ngunit huli na ang lahat. Sa pagtulak ni Esmeralda kay Ramon, nabitawan niya ang baril. Agad na kinuha ni Mateo ang baril at itinapon ito sa malayo. Tama na, Esmeralda, sabi ni Mateo. Nagsimulang umiyak si Esmeralda. Ang kanyang muka ay puno ng galit at pagkabigo. Hindi pa tapos. Hindi ako susuko. Narinig ang tunog ng sirena ng pulis. Dumating na ang mga pulis. Agad nilang inaresto si Esmeralda. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap ni Marian si Ramon. Salamat, Ramon, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Niyakap din ni Ramon si Marian. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Marian. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Pinatawad na kita, Ramon, sagot ni Marian. Ang mahalaga, lumabas ang katotohanan. Pagkalipas ng ilang linggo, lumabas ang desisyon ng korte. Si Esmeralda Villaverde ay sinentensiyahan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa kanyang mga krimen. Si Ramon naman ay nagpatotoo laban sa kanyang ina at bilang kapalit, nabawasan ang kanyang sentensya. Ngunit nawala na ang lahat ng kanyang ari-arian. Si Marian ay nagbago ng kanyang pangalan. Ibinalik ang kanyang pangalan sa Marian de la Peña. At sa wakas, nagkaroon siya ng kapayapaan. Nagsimula siyang magtayo ng sarili niyang negosyo, isang maliit na bookstore at coffee shop. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling negosyo ay natupad. Congratulations, Marian, sabi ni Mateo habang pinagmamasdan ang kanyang bookstore. Ang ganda ng iyong pangarap. Ngumiti si Marian. Salamat, Attorney Mateo. Kung wala ka, hindi ko ito magagawa. Hindi mo kailangan magpasalamat, Marian, sagot ni Mateo, hinawakan ang kamay ni Marian. Mahalaga ka sa akin at gusto kong maging bahagi ng iyong bagong simula. Nagkatitigan sila. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagmamahal. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, simbolo ng kanilang bagong simula. Isang gabi, habang naglalakad sila sa dalampasigan, inilabas ni Mateo ang isang maliit na kahon. Marian de la Peña, sabi niya. Lumuhod sa harap ni Marian. Mahal na mahal kita at gusto kong maging asawa ka. Niyakap ni Marian si Mateo, ang kanyang mga mata
ay puno ng luha ng kaligayahan. Oo, Attorney Mateo, mahal din kita. Ang kanilang pagmamahalan ay naging simbolo ng pag-asa. Ang isang babaeng dating biktima ay naging isang matatag na babae, may sariling pangarap at may pagmamahal. Ngunit sa likod ng kanyang bookstore, may isang lumang litrato si Marian. Ito ay litrato niya at ni Ramon sa kanilang kasal. Sa likod ng litrato, may nakasulat na Celeste. At sa ilalim nito, huwag na huwag kang magtitiwala. Ngumiti si Marian at dahan-dahan niyang pinunit ang litrato. Hindi na siya ang Marian na takot. Hindi na siya ang Marian na biktima. Siya na ang Marian na buo, malaya at matatag. Ilang taon ang lumipas at ang bookstore at coffee shop ni Marian na tinawag niyang Liwanag at Kape ay naging isang matagumpay na negosyo. Ito ay hindi lang isang lugar para sa mga mahilig magbasa at magkape, kundi isang kanlungan din para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso na naghahanap ng lakas at inspirasyon. Si Marian, na dating biktima, ay naging isang mentor at simbolo ng pag-asa. Ang kanyang pagmamahalan kay Mateo ay lumago at namukadkad. Naging asawa niya si Mateo at sila ay bumuo ng isang pamilya na puno ng pagmamahalan at respeto. Ang kanilang bahay ay puno ng tawanan at kaligayahan, isang malaking kaibahan sa kanyang nakaraan sa mansyon ng Villaverde. Isang araw, habang nag-aayos si Maria ng mga libro sa kanyang tindahan, isang matandang babae ang pumasok. Nakasuot ito ng simpleng damit. Ang mukha ay puno ng lungkot at pagod. Napansin ni Marian ang mga mata nito, malalim at puno ng pighati. Lumapit ang matandang babae sa kanya. "Ma'am Marian?" tanong nito. Ang boses ay mahina. "Ako po si Esmeralda." Nanlaki ang mga mata ni Marian. Si Esmeralda, ang babaeng sumira sa kanyang buhay, ang babaeng halos pumatay sa kanya. "Anong ginagawa mo rito, Esmeralda?" tanong ni Marian. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagkabigla. "Nakalaya na po ako, ma'am," sagot ni Esmeralda. Yumuko. "Pinatawad na po ako ng batas, pero hindi ko pa po napapatawad ang aking sarili." Tinitigan ni Marian si Esmeralda. Ang dating matapang at makapangyarihang Esmeralda ay naglaho na. Ang kanyang kaharap ngayon ay isang matandang babae, sirang-sira. "Alam ko pong hindi niyo ako mapapatawad, Ma'am Marian," sabi ni Esmeralda, nagsimulang umiyak. "Pero gusto ko lang pong sabihin na nagsisisi po ako. Nagsisisi po ako sa lahat ng aking ginawa. Ang aking pagnanais sa pera at kapangyarihan ay sumira sa buhay ng aking pamilya at sa buhay niyo. Nawala ko si Ramon at nawala ko ang lahat." Naramdaman ni Marian ang isang kakaibang emosyon, hindi galit, hindi puot, kundi awa. Ang pagnanais ni Esmeralda sa kapangyarihan ang sumira sa kanya. "Hindi ko man po kayo mapatawad ng buo, Esmeralda," sabi ni Marian. Ang kanyang boses ay malumanay. "Pero sana matuto ka sa iyong mga pagkakamali. Sana magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso." Tumango si Esmeralda, patuloy na umiiyak. "Salamat po, Ma'am Marian. Salamat po sa pagkakataong ito." Umalis si Esmeralda at tiningnan lang siya ni Marian habang papalabas ito ng tindahan. Isang malaking kabanata ng kanyang buhay ang nagtapos. "Okay ka lang ba, mahal?" tanong ni Mateo. Nakakapasok lang sa tindahan, dala ang kape para sa kanilang dalawa. Ngumiti si Marian. "Okay lang ako. Isang pagsubok lang yon. At alam kong nalampasan ko yon." Niyakap ni Mateo si Marian. "Tama ka. Ikaw ang pinakamalakas na babaeng kilala ko." Naging aktibo si Marian sa pagbibigay ng empowerment sa mga kababaihan. Sa kanyang mga lecture at seminar, ibinabahagi niya ang kanyang kwento, ang kanyang paglalakbay mula sa takot patungo sa pagkabuo. Ang tunay na kapangyarihan,
Sabi niya sa isang malaking pagtitipon ng kababaihan ay hindi nakikita sa kung gaano karaming pera ang meron ka o kung gaano kalaki ang iyong impluensya. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa puso ng isang tao. Ang kakayahang bumangon mula sa pagkakasubsob, ang lakas ng loob na lumaban para sa katotohanan, at ang pagmamahal sa sarili at sa kapwa. Nang gabing iyon, habang nasa bahay sila ni Mateo at ng kanilang mga anak, nakaramdam si Maria ng buong kapayapaan. Tiningnan niya ang kanyang mga anak na masayang naglalaro. Tiningnan niya si Mateo, ang lalaking minahal niya, ang lalaking naging kasama niya sa lahat ng pagsubok. Hindi na siya ang Marian na takot. Hindi na siya ang Marian na biktima. Siya na ang Marian na buo, malaya at matatag. Ang kanyang buhay ay naging isang patunay na ang sakit ay maaring maging simula ng isang mas malaking pagbabago, at ang pagmamahal, lalo na ang pagmamahal sa sarili, ang siyang tunay na kapangyarihan na makapagbabago ng lahat. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon. Sa huling pagkakataon, hindi na siya ang Marian na takot, kundi ang Marian na buo, malaya at matatag. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa puso, hindi sa pangalan o sa pera. At iyon ang kanyang kwento.